ano ang uso at napapanahon. Dito nyo unang nabalitaan. Ikwinento ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Can you be my text mate? Mua, 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 mua. Ano raw? Tila virus na kumalat nitong nagdaang taon ang pag-atake ng mga Jejemon. Kapansin-pansing komplikado ang spelling. Ang mga salita kahit hindi kailangan. Tila tinubuan ng mga letrang H, Z at W. Kung minsan, ang ilang patinig, pinapalitan pa ng mga numero. Ang binyag sa ganitong estilo ng pagte-text at pagsusulat, Jejemon. Nakahanda ka na ba sa kanilang pag-atake? Ang magbabarkadang Mark, Aliana, Diane, Kate at Alvin. Proud Jejemon. Kasing kulay rin daw ng kanilang forma ang kanilang pagtitext. Ang tawag dito, Jeje-style texting o Jeje-text. How old are you? I'm 13. M or F? Text back 23. Para sa 13 anyos na si Mark, astig daw ang dating ng kanilang Jeje-text. Kung may gamit pa siyang Jeje-cap, sombrero na mala-rainbow ang kulay. Wala lang, parang pag ang angas tignan. Yun lang po. Pero kung may Jejemon, meron ding Jeje-busters. Susugpuin daw nila ang mga Jejemon at ang kanilang kakaibang style ng pagte-text. Hindi mo talaga maintindihan kahit isang word na tinatype nila, grabe. Hirap talaga basahin ng effort. Abuti ka pa ng isang oras para lang maintindihan yung buong message na yun. Okay po, pwede po tayo magka-text, JJJ. Yan po parang sobrang yak. Sa sobrang inis nga ng mga Jeje-buster sa mga Jejemon, gumawa pa sila ng sarili nilang spoof video sa YouTube kung paano sugpuin at lipunin ang mga ito. Use Jejemon! Hindi lang sa pagte-text nakaisip ng bagong gimmick ang mga kabataan, pati sa paraan ng pakikipagbalagtasan. Di ka uubra sa akin kasi isa kang ang ungas. Sa pamamagitan ng rap battle. Classic. Ito nga raw ang uso ngayon sa mga bar, ang pagdadaos ng mga rap battle katulad ng flip-top. Isang flip-top battle ang idinaos sa Olongapo. Sina JR o Acero. Represent Olongapo, Acero, aking pangalan. Ito pinagmulan kong lahi, ang aking bayan. At si Jewel o Tukel. Ito, wasak o akala mo ay kora, di mo na malaman dahil ito ay iba sa tono, makabago na ang banat. Tulad mo, nawala ng lunas sa mundo. Sakit mo kaya bang dalhin ng gasahukan mo? Pareho silang first time nasasali sa duelo ng mga battle MC sa flip-top. Hindi ako talaga nakapaghanda eh. Nagulat lang ako na nakalista ako. And medyo pinala din nanalo. Totally hindi rin ako nakapaganda. Kumabla na ako, sabi ko sige okay, lalaban ako. Yun na lang sinabi ko para hindi naman mapaya yung nag-invite sa amin. Sa gabi ng Gapo de Gula, unang bumanat si Acero laban kay Daddy Joe D. Enigma, nagkamali yata ako ng pinuntahan. Nakakita kasi ako nagra-rap na orangutan. Kaya kapangitan mo, sa pangit na pinaglihi, at sa sobrang pangit mo, yung nanay mo hindi na ire, na tae. Para mas maintindihan ko ang rap battle, nagpaturo ako kay Batas kung paano magbitaw ng matinding banat. Ako pinakamatibay, napakagrabe. Sa bigat na mensahe ko, mundo'y nagiging tabingit. Sige nga, turuan mo ako paano ba? Ngayon ko lang gagawin ta. 2, 3, go. Ako si Jessica Soho, nagbibigay ng serbisyong totoo. Maging mapagmahal, maging matulungin, at higit sa lahat, huwag mawawalan sa mali. Mawawala ng tiwala. Ang hirap.
Hindi lang ang mga astig ang nagpauso ng kung ano-ano. Gumawa rin ng sariling ingay ang mga hindi pa man dalag at binata, pero hindi na rin daw mga bata, mga twin o in-between. Ito ang karaniwang ayos ni Charlene, kahit pa 11 anyos pa lang siya. Sa ganitong forma, gayang-gaya raw niya ang kanyang mga idolong international stars na sina Miley Cyrus at Taylor Swift. At para raw makumpleto ang kanyang lady look, si Charlene naglalagay na rin ngayon ng padding. Maganda pag may padding kasi tingin mo sexy ka. Dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ni Charlene, ang kanyang tita Yoli ang tumatayo niyang guardian na tila suportado ang kanyang mga hilig. Okay lang naman. At least aware na siya dun sa mga ganung bagay. Pero yung kagaya nga na sinasabi ko kanina, may limitations pa rin yan, di ba? Nitong nagdaang taon, ang impluwensya ng mga Koreano sa atin lalong tumindi dahil sa K-pop o Korean pop. April 9, isa pang Korean pop group ang dumating ng Pilipinas, ang Super Junior. Sa airport pa lang, muntik nang magka-stampede. Nakaalis na't lahat ang sinakyan ng mga Super Junior. Wala pa rin pagsidlan ng pananabik ang kanilang mga fanatics. Isang gabi bago ang concert ng banda sa Pilipinas, naabutan namin si Chichi at ang kanyang mga kagrupo. Nag-aabang sa isang coffee shop sa Araneta Center. Nagre-rehearsal daw kasi noon ang banda sa loob ng Araneta. At baka matsyempohan nila ang paglabas nila. Sino hinihintay mo? Kahit sino. Kahit yung manager. Pero matapos ang 3 oras, ni-anino ng isa sa 100 miyembro ng banda na narito, walang nakita ang grupo nila Chichi. Sa tingin ninyo wala na sila dito? Anong gagawin nyo ngayon? Saranghe! Habang lumalalim ang gabi, hindi alintana ng mga fan ang pagod. Nung hindi nila nakayanan ang antok, nagsitulog na lang sa sahig. Kinabukasan, tulad ng inaasahan ni Chichi. Wala, sa lahat ng pagod. Matatapos na siya, mapapanood na namin sila. Ang concert ng Super Junior tumagal ng 3 oras. Hindi maipinta ang ngiti sa kanilang mga labi. Di ko magagawa nila lahat. The best! The best! The best! Donghae is so cute! Super enjoy. Kung hindi ako nag-enjoy, may boses pa ako sana ngayon. Dahil bago na naman ang taon, siguradong marami na namang mauuso. At ito ang sigurado. Sasabay kami sa kanila para maihatid sa inyo